everyone, welcome to Canon, the podcast. This is episode 2, The New Age Narrative. So I'm your host for today. My name is Gabrielle Calapia. You can call me Gigi, and I am the website developer and the story writer for Canon. And I'm Diana Rose Crispe. You can call me Diana. I'm the photographer, marketing, and content strategist of Canon. So before we get started, ano naman ba ang agenda natin for our second episode? That's a very good question, Diana. So, actually, today we're going to be talking about the intersection of New Age spirituality and horror in local films, why these practices are so often portrayed in the horror genre, and how we can shift the narrative. So, bakit nga ba puro horror yung mga films na nakikita natin tungkol dito? And then later in the episode, we'll introduce another mystery speaker to share their insights and their perspectives. So, stay tuned for that. Yes. So, eto na nga. During the process, we were looking for local films that delve into New Age spirituality, right? Well, it was kind of surprising kasi majority of the films we found were horror movies like Kutob, Tarot, Feng Shui, and The Healing. These films often use New Age concepts to build tension and fear. Actually, nung napanood ko tong films, napansin kong pare-pareho yung pinapakita nila na kapag death card, meaning mamamatay na. Oo nga, nakikita ko nga rin yun. So, medyo nakakatakot siya, no? These portrayals, it may captivate audiences. Interesting naman yung storytelling, pero they can also shape a lot of misconceptions, leading people to view practices like tarot readings, feng shui, yung mga hilot, and other spiritual practices with a lot of suspicion at saka fear. So we made the game and the podcast to show the importance of balancing storytelling with reality to destigmatize these practices. Yes, so while films will continue to explore mystical themes, it's important to educate the public about the real practical applications of New Age practices, such as using tarot for guidance and hindi inililiteral ang meaning ng Oo nga. cards, or feng shui for creating harmony in living spaces. That's correct. So now we're gonna be diving deeper into this topic. So we'll introduce our speaker who will share their perspectives on the portrayal of New Age spirituality in films and how we can promote a deeper understanding at saka syempre acceptance. So everybody, sit back, relax, and get ready to learn something new about the world of New Age spirituality. We hope that you enjoy this episode. Hi, Miss Sheena. Welcome po! We're so excited Hello. to have you here to talk about New Age spirituality in films. So let's get Thank started. you for having me then. Thank you. Ayun po, we're so excited. Thank you so much po for making time to be in our podcast. For our first question po siguro, we'd like to ask how long you've been practicing New Age spirituality. Yung yung sa tarot kasi, I've been doing tarot reading since 2019. Pero, bago yun, na-influensyahan din kasi ako ng mother ko. Ano naman siya, cartomancy. Yung, okay. yung traditional playing cards, yun yung ginagamit Oh, wow. niya. Ano siya, palm reader, mind reader, tsaka card reader siya. Oh, nice. So, before, sabi ko, ma, turuan mo ako mag-game. Sabi niya, hindi yan tinuturo kasi pusa siyang lumalabas. Oh, So, okay. may nagregalo sa kanya before, a few years ago, ng tarot card. Pero second hand yun. Tapos, ginagamit ko siya from time to time. Then, nag-start ako nung before mag-pandemic yun, na nag-work kasi ako nun. So, ayun. So, parang inaaral-aral ko siya. Then, tinitignan ko yung meaning, every card, ganyan. Pero, hindi ako like yung sa public na nagta-tarot reading. Right. Because Right. ano pa lang yun, oo. Binabasahan ko lang ng family, friends of friends, cousins, ganyan. So, almost 5 years, turning 5 years next year. Wow. Okay. So, medyo matagal-tagal na rin, no? Tagal na rin. Yeah. What got you interested in, getting into tarot? Was it like a feeling talaga na, oh, I have to do this? Yun nga, feeling ko parang sa mother ko, pero hindi pa siya yung pinakang, like, parang gagayahin ko, ganun. A year ago, something happened na, nag-work kasi ako sa Japan before, and I worked there for 6 months. Oh, wow. And actually, I worked in Japan for 3 months, yung first time ko. Okay naman siya, but nitong huli, umuwi ako last year, 2020, 18.
parang before ako umuwi, nagkaroon ako ng spiritual awakening. Oh, wow. So, nagkaroon ako ng depression when I was in Japan. May anak na kasi ako. So, nung first time yun na parang nagkaroon ako ng separation anxiety. Oh. And a lot of things, ang daming nagsisink in sa akin, ang daming nangyari. So, yun yung parang pinaka-downtime ng buhay ko. So, nung pag-uwi ko, dun ako parang mas lumakas yung ano ko sa spirituality, kumbaga lalong tumatag yung yun nga yung paniniwala ko. Hindi lang kay Lord, but sa sarili ko. So, I tried, may mga question ako before. So, bakit ganito yung nangyayari sa life ko? Like, sobrang, parang setback after setback yung nangyayari. Like, after ng one problem, may another, tapos may dadating. Tapos parang hindi siya natatapos. Pagkatapos ng isa, may dadating na naman. So, may question ako. Sabi ko, Lord, bakit ba ganito yung nangyayari sa akin? So, nagkaroon din ako ng existential crisis. So, nangyari din yung parang kino-compare ko yung sarili ko sa iba. So, bakit yung iba successful na? Bakit sila? Pag tinanong mo ko, di ba may mga tao na pag tinanong mo, anong sports mo? Saan ka magaling? Anong hobby mo? Pag tinanong mo ko, like, as in wala akong sports, wala akong anything. So, parang, buti pa sila, gano'n, parang, kahit anong, di ba, may iba yung, marunong mag-skateboard, marunong kumanta, magaling sa art, ako wala. So, napaka-question talaga ako. Sabi ko, Lord, ba't ba ganito? So, parang, ayun, parang mapapa-question ka talaga sa whole existence mo. So, parang, Lord, sabi ko, ibigay mo naman na sa akin yung path na para sa akin. Kasi before, yung sa tarot talaga, hindi ko talaga siya pinafocus. Yeah. Kung parang pag may magpaparead lang, pero may alam na rin naman ako, pero hindi ko siya main focus talaga. Then, after ilang araw, kasi I love Friends kasi, yung series. Oh, okay. So, sobrang addict ako. Tapos naghahanap ako ng Friends na merch. So, sabi ko, nakita ko, sabi ko, tarot deck. Oh. Tapos yung tarot kasi na yung sa mom ko, hindi siya yung yung Tarot de Mercier siya, yung illustration niya, hindi yung original. Hindi yung kay Pamela Coleman, hindi yung niya. Parang puro stick lang siya. So parang ang hirap basahin ng meaning. Yung sa original tarot deck kasi, like makikita mo yung illustration niya, yung mga meaning ng card, doon talaga. So may feelings talaga. Yeah. So kaya parang hindi ako naengganyo nung parang mag-read ng sobra-sobra. So ayun, nung dumating yung tarot deck ko, dapat yun, i-display ko lang siya. Kasi nag-iipon ako ng mga merch, yung mga friends na characters, mga notebooks, mugs, etc. Nung dumating siya, trinay ko lang siya, like, niread ko, sabi ko, tinitingnan ko yung mga meaning. Kung nag-resonate talaga siya for me, sabi ko, parang kailangan ko ibalik. Tapos trinay ko ulit, kasi may parang nag-stop ako ng mga ilang buwan. Kasi pag ginagamit ko lang siya pag, kunyari, may kailangan ko ng guidance or anything. And then, sabi ko, nagre-resonate talaga siya. Parang bumabalik na balik yung kagustuhan ko na mag-tarot. So, sabi ko, try ko nga ulit sa friends ko, tapos sa mama ko. Sabi ko, iba. So, wala akong work, no? Hindi na ako nakabalik ng Japan. So, hindi babalik ako. Pero yun nga, parang something happened na hindi na ako nakabalik. So, ayun nga parang napa-question ako. So, sabi ko, okay, sige, tatanggapin ko na and magtatarot na ako. Kasi nag-aral ulit ako talaga, enroll ako, may mga mentors ako. Ayan, so marami, tapos nag-start na ako. Hindi, nung nag-start ako mag-tarot, hindi ako yung kakabisaduhin ko yun. Meron akong fina-follow sa YouTube na tarot reader siya, pero matanda na siya sa ibang bansa. Inaaral ko siya. Para kung bumabalik sa school, talaga may notebook pa ako. Actually, ito yung, yung notebook ko sa tarot, and dito ako shadow work yung tinatawag. Oh, shadow work, like yeah. All of my frustrations, yung na-manifest ko, dito ko yung sinusulat, the best way to manifest, yung mga ganyan. So, dito ko sinusulat yung mga meaning ng card. Tapos, ayun, hanggang sa nag-start na akong, tuloy-tuloy na, nag-try lang naman ako dun sa TikTok. And then, dami na nanood, parang first aid ko. 300. Wow. Sabi ko, parang, they're into tarot ngayon. But before that, may nakikita na ako na nag-live sa tarot. Pero, parang try ko. Hanggang sa tuloy-tuloy na.
naging ano ko na siya, kumbaga parang kinareer ko na. And hanggang sa ito, it's been a year na tuloy-tuloy talaga. Wala kasi akong work ngayon, so talagang focus ko siya ngayon. Like every day, may mga clients ako. So, Yeah, wow, Ayun. that's such a beautiful story. Yes. Yeah, Mm. at nangalabot ako. At lalo na doon sa shadow work Yeah. part. Yeah. yes, oo. Yeah, sorry. For those people who don't know what shadow work is, could you like give a brief explanation kung ano siya? Shadow work, for me personally, yung shadow work kasi, doon mo i-reflect yung sarili mo. Hindi, for me kasi, di ba, usually tayo parang, ang dapat parang ina-acknowledge lang natin yung mga achievements natin, yung mga nararating Yes. natin in life. But in reality, and sa spirituality, may tinatawag kasi sila dark and light. Yes. So, yung dark, parang yung parang negative side of you. Right. Yun yung dark side of you, yung mga hindi magagandang bagay. Pero hindi naman kasi dapat puro light lang, love and light lang. Kasi from those bad experiences, doon tayo natututo in life. Diba? So, hindi naman, kumbaga, parang pag lumaki ka, diba? Parang sabi, kasi, Christian ako, pero lumaki akong Christian, pero nung lumalaki ako, doon ako mas nagiging open sa spirituality ko. So, parang, di ba, parang pinapasunod na tayo na lagi, ito yung dapat mong gawin, ito yung ganito. So, may frustration siya pag hindi mo na-meet yung expectation ng society. So, bakit? So, parang kailangan mong i-address din yung dark side of you. So, yun yung tinatawag na shadow work. Kailangan i-accept mo yung mga bad decisions that you made in the past, yung mga hindi mo magagandang experiences, traumas, lahat yan. So, yung shadow work, i-work mo siya. Tama. Paano mo ito turn into lesson? Paano mo ito turn into something beautiful, yung disaster na nangyari sa buhay mo? Bale, para rin po siyang journaling. Yeah. So, a way of journaling, parang ganun din yung shadow work. Actually, I've tried that shadow work. Yeah, okay. Like, ma-face mo talaga yung totoong ikaw. Yeah. Tama. Para makapag-improve ka rin Yes, naman. and heal. Yeah, true. It's like, parang sinasabi nila, facing your own demon. Yeah, okay. Tama. Super interesting. Thank you so much for that. That was really beautiful. So, for our next question po is, what local New Age movies have you watched? Honestly, I have a few. Yun nga yung parang you mentioned earlier. Feng Shui, Yeah. Tarot, and The Healing. Yun lang yung mga napanood ko before. Very popular. Very Alala ko. popular films. Oo. Yeah. So, Yes, ayun. from your memory, diba? Like, what are your thoughts on how they portray New Age spirituality? Like, accurate ba sila? Ganon. May mga bagay, no? Pero may mga parang fear-mongering things na parang inaano nila dun sa movies na pinoportray nila na nakakatakot. But in fact, there's a lot of people na natulungan ng mga ganong bagay. So, ayun, wala naman masama. Actually, I believe kasi kapag meron kasi akong fina-follow, no? Si Bashar, siya, parang speaker siya about spirituality and everything. Sabi niya, anything daw na, kunyari, paano ko matatanggal yung negative thoughts ko. Kasi, kapag ikaw daw, nagkakaroon ka ng negative thoughts in your mind, ikaw lang yung nag-create ng like yung fear. Oh. For example, like, itong tarot deck. May nabasa ako sa TikTok nung nakaraan. So, parang, bawal daw hawakan yun kasi may negative energy. How? It's just a piece of paper. There's just an illustration, may drawing na gawa ng tao ni Pamela Coleman Smith. So, lahat naman, pwede, no? Pwede na malagay negative energy. Anyone who touched it, pwede maiwan yung negative energy. Pwede din sa suklay. Gamit din to. Yeah. Pwede din sa cellphone. Pwede din sa notebook. Anything, pwede siya. So, kung ikaw lang, kung naniniwala ka na may negative energy to, mamamanifest mo yun into your reality. Oh, Right. okay. So hindi ako naniniwala. Tsaka yun nga, parang, actually, parang nai-review ko yung tarot kanina, yung movie na, yung kay Marian, Death card, may mamamatay. Mm-hmm. Diba? So parang,
siguro, ino-ayan lang talaga ni Pamela Colmasin, yung pag-illustrate ng, ng imagination niya dun sa, into the real meaning of the card. Pero yung death kasi for me, siya endings, Right. life-changing, transitions, new beginnings, urging to parang accept change, parang ganun siya. So, Right. parang, may nabasa nga ako kanina, parang sabi niya, parang wala daw nakakaligtas sa change. Oh, So, yeah. Oo. May nabasa pa ako, the only constant thing in this world is change. Which is Real. true naman. Yeah. So, yung death card, siguro nakakatakot lang siya tignan. In-OA yan lang. May exaggeration lang in the movies. But in reality, wala naman talagang lahat naman tayo nakaka-experience ng change. And it's scary talaga. So, wala naman, sino ba may gusto ng change, no? So, yung mga bagay na nakasanayan mo, na lagi mong ginagawa, tapos biglang may change ng darating. But, that's the destiny. So, wala tayong magagawa kundi i-accept and welcome yun. So, wala nakakatakot. So, Yeah. yun lang yung gusto kong parang alisin sa mindset ng mga viewers or ng mga manonood na wala nakakatakot sa tarot. It's Yeah. just on Right. how you see things, your perspective. So, yeah. Yeah. Mhm. And you know what's funny? Actually kaming dalawa po ni Diana, we're both practitioners also. And yeah, and we both experience na pag meron kaming ni-reading na iba, pag death yung lumabas, ay hala, Yes. Like, Akala nila sobrang- death na. O kaya pag devil, ganun, ay Yes. hala, hindi ko gusto yan. So, And, they stay away yes, from it. Yeah, they pinapangunahan po nila Mhm. na negative na yung Tama. meaning. Yeah, As okay. in, nililiteral nila. Yeah, lalo na sa mga Yes. movies. So Mm-mm. ginagamit Tama. siya as a plot. Kasi it's not only Mm-mm. doon sa tarot pati po sa Mhm. ibang movie, ginagamit din yung death card na may mga matay daw. Oo. So, di ba? Yeah. Ayun. So, for our next question po, what are your thoughts on how New Age practices like tarot, feng shui, and kutob are portrayed in films? Do you believe these depictions influence public perception? Actually, nilote ako dito. No? Sabi ko, kung papanoorin mo yung mga pelikulang Pilipino tungkol sa New Age, talagang nakakatakot. Pero kung tatanungin mo yung mga katulad natin na practitioner or spiritual workers, na hindi ko lang gusto kung paano nila pinapakita yung practice na sa nakakatakot ng paraan. So, yun nga, like yung parang sinabi natin kanina, yung sa death card. So, actually, marami kasi natutulungan talaga yung faith. Kaya nga sinabing faith faith healer. Kaya nga sinabing faith. Kasi, kailangan, hindi lang hindi lang ako, for example, ako yung healer. Hindi lang ako yung maniniwala. Kailangan, tayo? Yeah, mutual. Kailangan in the same frequency. Parang Right, ganun siya. right, yeah. So, it takes two to tango, parang gano'n. So, kailangan, maniwala ka din sa akin. Tapos, sabi tayo maniniwala kay universe. So, dapat si universe. Kumbaga, para makita ni universe na deserving tayo kung ano yung gusto natin mangyari. Doon sa intention. Ayan. So, parang, yun lang, okay lang naman na gumawa sila ng mga movies about it. But, for example, hindi ko alam kung napanood mo na yung The Craft, yung about witchcraft siya. No. Sobrang ganda nun kasi, Yeah, and learning, nalaman ko na before doing the movie, like, they research talaga about witchcraft and then kumuha sila ng talagang literal na witch para magsulat din at kung ano yung mga dapat gawin, ano ba talaga yun. Para hindi siya yung magmumukhang nakakatakot that's lang. so great because it comes from experience, not just stereotypes. No? Yes. Yeah, wow, okay. Mm-mm. Yeah, and approved talaga siya nung practitioner mismo. Oo, yun. Okay, Yun kaya lang naman. Yeah, okay. Have you had any experiences po na meron pong nagpa-read sa inyo or lumapit sa inyo tapos takot siya sa magiging results, ganon? Medyo, alam mo sa nung nagsisimula ako, may message sa ako. Actually, twice na siya na nagpa-read after siyang mag-message. Sabi niya, sumakit po ulo ko nung after ng reading. Sabi ko, ate, ako nga dapat yung sumakit. Sorry. Kasi ako
yung nakaka-receive eh. Ako yung binabat, 'di ba? Kayo yung may problema. Ako nga yung receiver. Ako yung ano yun eh, kapag nagpapa-tarot reading ka, or kapag kailangan meron siyang exchange of energy. Kasi, tulad ko sa, pag may mga spiritual na tao, naniniwala kami na everything is energy. So, energy is, kumbaga parang, energy is frequency, energy is currency. So, ano yung ibinigay mo, dapat bumalik yun sa'yo. Kasi kapag hindi mo yung binigay, mawawala yun sa'yo. So, Yeah. it will empty talaga. So, may mawawala sa'yo. So, every tarot reading, kailangan, at least may parang pakonsuelo, or parang may, di ba, wala na libre ngayon sa panahon ngayon. Totoo po. So, kung ang energy nga, di ba, kailangan pagbayaran. So, may karma. Yung karma, it goes around, it comes around, di ba? Parang gano'n. So, what goes around comes around, parang gano'n. So, ayun, parang, ano nga yung tanong mo? Nalito na yun. Yung ano po, if meron pong natakot, gano'n. Oo, so ayun pala, no? So, may natakot, tapos, nagpo-post kasi ako sa social media ko na nagugulat sila na I'm into tarot reading, makukulam na daw, ganyan. So, Yeah, oh my God. Hindi naman ako Yeah. mangkukulam. Actually, in witchcraft din naman, yun nga eh, parang depende yun eh sa, ano ba ang witchcraft? Ang akala nila, actually, witchcraft, demonize din nila. Pati witchcraft, ano Make it ba, different. Yeah. sumasamba daw sa demonyo. Usually, yung mga tao nagsasalita na yun, sila yung hindi alam. Yeah. Yes. Yun naman talaga, diba? Yung hindi nila alam yung pinaniniwalaan natin, or yung kung ano yung alam natin. So, hayaan lang natin sila. Ganun. Pero yung mga, hindi ko pinipili kung ayaw mo maniwala. Kasi, kung sino yung mga lumalapit sa'yo, yun yung audience mo. Kung sino naman hindi naniniwala, they have their own, kumbaga meron silang freedom, no? To, alam ba yun, yung parang sabihin kung ano yung nakikita nila, pero hindi para isuksok sa ngalangala ng kung sino man yung, kung ano yung ginagawa nila, kung tama or hindi. So, meron mga ilan-ilan, pero after naman ng reading, pinapakita ko naman, ito pa ha, kasi may ibang tarot reader na talagang future, like yung parang nape-predict nila. Hindi kasi ako ganun mag-tarot reading. So, I believe tarot reading is all about your present energy. Right. So, may mga taong magaling lang talagang mag-read ng energy mo ngayon. So, pwedeng nape-predict lang based on your present energy. Yeah, wow. Ayun okay. siya. So, ito yung ano mo ngayon. Kunyari, ito yung energy mo, down ka ngayon. Mag-heal ka. So, sa susunod, ito na yung kailangan mo. Mga ganun siya. So, every, kumbaga, kahit sa tarot naman, lahat yun, di ba, yung picture paints 1,000 words. So, kung ano yung parang, saan siya manifest, bala ka na doon, di ba? So, ayun, hindi naman sa pilitan, kung natatakot sila, okay lang, pero, as their tarot reader, syempre, it's also my responsibility to let them know, to educate them na there's nothing Scary. to worry about, Yeah, or oo. nothing to be afraid of. It's just a piece of paper. It's just on how you see things, di ba? Kung ano yung binibigay mo, kung ano yung pinapakita mo doon kung ano yung energy na binibigay mo. So, ayan. Okay, yeah, wow. Super, nga. Sobrang funny nung sumakit daw ulo niya. Oo. Girl, kumain ka na ba? Dapat talaga yung mga reader yung sumasakit kasi Oo kami nga po, yung yeah. nakaka-receive ng Tama. negative Yeah, energy. exactly. Mm-mm. Yeah, okay. Okay, so how can we balance creative freedom in films with accurate and respectful depiction to promote a better understanding of New Age spirituality po, in your opinion? Siguro, yun, parang yung ginawa nung filmmaker nandun sa The Craft. Alamin talaga. Kasi marami talagang may mga tao na madaling maniwala sa pelikula, nai-impluwensyahan. Akala nila totoo. Kasi maraming manonood talaga, maraming viewers, maraming makakakita. So, there should be balance. And, Yes. kumbaga, para sa akin okay lang, paniwalaan nila yung gusto nilang paniwalaan. Pero, kung sino yung mga naniniwala, bahala sila doon. Kung sino yung mga hindi, okay lang din. Kasi, kaming mga practitioner or kami naman mismo yung nakakaalam. So, we don't need to, kumbaga parang,
ipaliwanag kung ano talaga. But, yung balance talaga, like, yung kung ano sana, wala naman masama. For me, wala naman masama na gawin yung mga into horror films. Pero, yung totoo sana, yung may galing naman sa, sa history Practitioner. talaga. Yeah. Tama. True. Oo. Ayun. So, yeah. Yeah, kasi ayun nga po, but the reason why we made the research in the first place is kasi marami rin pong nag-aano sa amin. Like a lot of people tell us na ay hindi ka dapat nagtataro, ganon. Yes. Paano ba? Mahirap siyang i-outwardly express Tama. na spiritual Oo. worker ka nga. Kasi meron ng stigma about it eh. And Yes. it doesn't help na meron tayong media that keeps on pushing that Yes. narrative na hindi naman 100% totoo. Yes. I mean, of course, may mga Yes. bad may mga bad May bad and good practitioner, nga yeah. Opo. Actually, yun nga parang actually everyday noon, mga last month, siguro mga 4 months ago, 5 months ago, ang dami ko nakilala mga tarot readers sa TikTok. And then yun, naging close kami. Tapos napag-usapan namin yung kakalabas lang na tarot film. Yung Sa nasa ibang ibang bansa. bansa. Yung horror. Yeah. So, sabi namin, actually, parang nabanggit nila na parang ang dami talagang awakened ngayon. Like, ang daming gumigising yung dun sa spirituality. Wala naman akong, sa any religion, but for me kasi, yung spirituality ko parang, nakilala ko si God yung sa pinaka-down time ko. And actually, nung nagtaro ako, lagi ko ito sinasabi, lalong tumalino ako in life. Promise. Like, di ba, sino makakasabi na dito sa 78 card na ito is natutuwa ko in life. Kumbaga, mas lumawak yung pananaw ko sa buhay. Ayun, okay naman siya. Ayun nga, yung sabi ko kanina, no, yung sa tarot, parang, sabi nila, ito na naman. So, parang didikdik na naman sila ng takot sa mga tao na ang tarot is demonic or whatsoever. Pero, ayun nga, wala tayong magagawa eh. Kung sino lang yung mga maniwala, we can please everybody. Yeah. So, definitely. I know yung mga believers, yung mga Christians, yun lang naman eh, yung mga karamihan eh, di ba? Bawal yan sa Bible. Bakit? May mga pinayagan naman si God nun eh, di ba? Yung pumunta ka dito, mga anak si Mary. Mga ganun eh, parang may naririnig ako na mga ganun. Di ba? Ibig sabihin, may content prediction. Right. Pero meron din meron ding saint na sa tarot, si Saint Agabus. If search na siya, parang first ever yata. Sa Bible yun alam ko eh. Hindi siya tarot reader, pero yung parang nanghuhula siya. Oh, wow. That's so interesting. Ayun. First time kong marinig yung Si saint. si Saint Agabus, search no, meron yun. Yeah, pero na-mention nga po ng mga ibang reader na tarot and panghuhula, it was in the Bible, it is in the text. So, History. yeah, it's something that has been recorded recorded in religion, in spirituality. So, dapat hindi talaga siya, diba? Hindi dapat, Dinidemonize. yeah, hindi dapat siya dinidemonize. There should be balance lang. Kasi may iba talaga. Ito pala yung sasabihin ko kanina. Sobrang likot ng isip. Ang daming isip. Same. Merong, di ba, alam niyo yung temperance, di ba? Yung temperance is a representation of parang balance. So, parang may balance. Kailangan talaga, lahat naman sa love. Too much love will kill you. Kailangan may balance. Magtira ka din para sa sarili mo, di ba? So, in all things, kailangan may balance. So, sa pagtataro kasi, din may mga natatakot kasi may mamamatay yung nanay mo. Hanged man, ano to? Magpapatiwakal ka dahil made-depress ka. Ganon. Oo nga po. Tapos, yung tower, masusunugan kayo. I believe tarot kasi, ang pag-read kasi ng tarot, hindi mo lang siya titignan, ay, star. So, you're going to be a star. Thank you. Hindi mo lang siya gagamitin na, parang hindi mo lang titignan yung meaning mo. Yung meaning ng card. You Not will just also the use visual. your intuition, yung flow nung reading, kung ano yung mga cards yung lumabas. For example, like Four of Swords.
Wait lang. Kunyari, ano tayo? Okay, eto. Kunyari, 8 of Swords. Kunyari, ito yung mga cards na nakuha. Oh, you may be experiencing things right now or marami kang problema ngayon na hindi mo alam kung paano ka makaka-move on or paano mo aalisin yun sa buhay mo. So, with the Four of Swords here, ano ba ang Four of Swords? So, pahinga siya. No? Kumbaga, taking a pause. Magpahinga or let go of all your fears and worries. And hindi mo naman kailangan hindi mo siya kailangan i-overthink kasi kalaunan lilipas din, dadaan lang yan, parang hangin lang yan. Hindi mo lang alam ngayon, pero as long as you're doing your best and there's hope in you, all is well. Everything will be alright. Parang ganun siya. Ganun lang mag-read. Hindi mo kailangan takutin yung mga tao kasi ayun nga eh. So, ayun yung kasi marami din ako na-experience sa TikTok before na natatakot talaga. Like, parang may nakakarga sa'yo, parang ganun, sinasabi nila. And, ayun, parang wala naman nakakatakot. It's just a piece of paper and introspection. Kumbaga, learning kung paano mo ma-reflect yung sarili mo into these 78 tarot cards. So, ayan. Wow, very, parang nag-resonate insightful. sa akin. Parang nag-resonate sa akin yung reading. Thank you so much. Actually, ang dami nga nagre-resonate Nasa retrograde pa rin kasi tayo. Oh my God. Kung Tama. alam niya lang po, ma'am. Oh my God. Oo. Sobrang lala. Same. Yeah. Same. Ayan. Anyways. Ayun po. So that's actually all sa mga Yeah. questions namin. Mhm. That was so insightful. Ang dami po namin nakuhang information. Okay. Ayun Thank you nga. for sharing your Yeah. knowledge po. Yeah, Welcome. lalo na about how you read it. Mm-hmm. How it's not supposed to be a scary thing. And in Yes. fact, it guides Yes. and it heals a Mhm. lot of people. Kasi it's Oo. true, right? At Real. ang daming mga tao na nagde-lean on spirituality, religion in Mhm. order to have peace talaga sa lives nila. So who are we Oo. to demonize that? Who are we to Mhm. take that away from them? Yeah, wow. Mm-mm. Yeah. Do you have anything po na you would like to say? Ayun, so gusto ko lang din para sa mga future viewers natin dyan. Don't be afraid to explore Right. yourself, Mhm. yung belief system nyo, kung ano yung gusto nyo. Kasi before, ako talaga, like, ito yung gusto ni Lord. Wala mo naman masama doon, maganda yun Kasi, Mhm. kaya nga binigay sa atin yung, ano ba yun? Ano ba yung tawag doon? Yung mga bawal, no? Oo. Mhm. Ano ba yung tawag sa 10 Commandments? Ito yung mga Mhm. bawal. Kasi, kung ibibigay sa atin yung lahat ng, kumbaga yung full freedom, Mm-mm. madaming gagawa ng kasamaan. So, Mhm. kailangan talaga Opo. with moderation. So, we have this freedom. Kailangan with moderation, ayusin mo yung gagawin mo sa buhay mo. Mhm. Pero, yun nga, parang nagtaro ako, mas lumawak talaga yung, tsaka yung spirituality is everything. Mm-mm. Like, may nabasa ako parang, once you go spiritual, parang hindi ka na religious. Kasi, once na you open your eyes, kumbaga parang awaken ka na. You can never unsee Yeah. Mhm. That's what you true. saw. Yeah. That's Hindi mo na maano yun. Kumbaga, ano ka na gising ka na. Para kang Yeah. natutulog. Parang all your life na naginip ka, tapos biglang, Yeah. hindi mo siya nakalimutan Parang parang nagising ka na lang sa katotohanan. So, I feel like, yun, parang all my life, I've been seeking kung ano ba talaga yung dapat. Mm. And lately ko lang na-realize na, andito lang pala siya. Mhm. So, you just have to be aware. Parang sign. Parang Star, napanood nyo ba yung movie na, Stardust ba yun? Hindi pa po. Hindi ba So, pa yung may mga star, maganda yun Ano siya, para siyang star na bumagsak siya dito sa lupa, tapos naging tao siya. Kumbaga siya. Tapos, may nakilala siya na guy. Hindi ko alam pero parang matagal ko na kasi ito napanood. Pero parang ganito yun. So, parang nung nandito siya, sa Earth, nung nalaglag siya, parang longing siya sa kung saan siya longing siya sa kung saan siya galing. Mhm. But there's this one person na parang nagpa-realize sa kanya na you can be anywhere. But, pero pwede mo pa rin ma-feel na at home ka. Yun, Yeah. basta parang ganun yung movie na yun. Hindi ko alam kung tama yung pagkakaano ko. Pero, ayun siya. So, all my life, I've been searching for answers. Yeah. When in yeah. fact,
dito lang pala. Yeah. So you just have Mm-mm. to take a leap of faith. Mhm. And don't be afraid sa mga viewers dyan. Na sana marami makapanood na. Opo. Sana Wag manifesting. po, manifesting, no? Wag po tayong matakot gumawa ng, kumbaga yung, ilan taon na kayo? 22 21. po. 21, 22 po. Yeah. Yung early 20s nyo, don't be afraid to make mistakes, Yeah. to make bad decisions. Kasi from those experiences, dun ka naglo-learn, dun ka nag-grow. Mhm. Meron naman kasing bata pa lang, maano na sila sa life, okay na. Tapos later on in life, dun pa lang sila Oo nga parang po. nag-grow. Yeah. So parang too late na. So if ngayon ka nagsasuffer, tatagan mo lang yung loob mo. The rest of Mhm. your life will go smooth. Basta't Oo. alam mo, meron kang vision na all of these things. Kumbaga, ang ano kasi natin, ang life natin is roller coaster talaga siya. Mm-mm. And I just want to share yung tower moment sa card na ang tawag dito, yung tower kasi is a chaos in your life. Mm-mm. So once na na-experience mo yun, expect change. Yeah. So talagang when things are about to change, you're not supposed to feel comfortable. Talagang Mhm. talagang mahihirapan ka, hindi mo talaga alam yung gagawin mo. So hindi ka dapat hindi ka dapat mag-give up. Mhm. Sa movies, 'di ba? Sa movies like ano ba yung pinakang, 'di ba sa umpisa ng movies like yung mga masasaya, kalagitnaan medyo nandiyan na yung Mm-mm. yung mga problema. Yes. Tapos pag malapit yung mga last 20 minutes of the movie, 'di ba doon na lumalabas yung parang mga nahihirapan na siya, tapos kung Oo paano nga na po. lalagpasan yun sa horror Mhm. movies. Pero at the end of the movie, yung iba ha, Most. nakakaligtas sila. Yeah. So dahil hindi sila sumuko. Oo. So in real Mhm. life, ganun din yun. Yeah. Hindi ka dapat sumuko porkit nahihirapan ka. Pag Yes. sumuko ka, wala. Oo nga po. I agree. Hindi mo makikita yung hindi mo makikita yung ano ba yun, yung Silver lining. silver lining. Yeah. And actually, yun yung silver lining or yung outcome, hindi naman yun yung pinakang reward mo eh. Oo nga Yung po. journey. Journey. Yeah. Kung paano mo Mhm. na-overcome. Oo Kasi nga madadala po. mo yun hanggang Yes. sa dulo. Oo nga po. Yung Yeah. material things, like kung ano man, wala, Opo. mamamatay, mauubos yan. Oo nga po. 'Di ba? Maluluma yan, ano man yung gawin mo. Pero, Opo. for example, like nahirapan ka, yung may problema ka sa pera ngayon, ganto ganyan. Pero ang reward nun, in the end, yung money. Or kumbaga, kung Opo. nagkaroon ka ng malaking, lilipas yun eh. Opo. Mawawala yung pera. Pero ang pinakamahalaga dun, actually, sa spirituality kasi parang ano lang yun eh, parang bonus na lang eh. Yung material things, bonus yan. Opo. Pero Yeah. kaya tayo nandito para dun sa experience. Yeah. Yeah. Oo nga Ayan. po. So, Mhm. don't be afraid na parang mabuhay or kumbaga kung magfe-fail ka man, mag-fail ka, okay lang. Opo. Ang maganda kasi sa atin is we always fail. You know, Mm. pwede tayo mag-fail lagi. Opo. Pero ang maganda in this lifetime is you can always start over. Yeah. Yeah. Diba? So, ilang beses ka madapa, ilang beses ka magkamali. 10 times, 100 times, 1,000 times, pwede ka din mag-start over. Mm. It's just on how you see things, your Mhm. perspective. So, kung ikaw ay negative na tao, negative din yung mangyayari sa life. Oo nga po. Yes. Yeah. Wow. Ayun. So, Mhm. ayun. Marami pa sanang maisha-share, pero next time, in other Opo, topic yeah. siguro. Yes. Maybe may bagong episode, if ever. Yes, oo. Yeah, Thank you ayun so po. much po. Thank you. Is there anyone that you would like to shout out, ganon? Anyone that you Ayun, thank you pala sa aming tarot page community. Ayan, nakalimutan ko na yung mga pero sana ma-follow nyo po yun. Marami po tayong approved tarot readers. Yeah. And Mhm. finifilter po namin talaga, like wala po talaga nakakapasok na sobrang higpit po ng admins namin at Opo. moderators. Yeah. Wala po nakakapasok na mga scammers. And like, Yes. kahit konti pa lang po kasi bago pa lang yung community namin eh. So, talagang finifilter talaga namin kahit sinong magagaling na reader. Once na hindi ka na-approve Yes. or hindi ka na screening, hindi ka pwede makapasok sa amin. Mhm. Oh, wow. Ganun. Yeah, see, so,
The group is called. Tarot Page Community. Okay, Mm, yeah, so- yun. So, if anyone is interested sa mga tarot reading, ganon. Mhm. If anyone is interested sa mga tarot reading, then please do visit the page kasi maraming mga reliable, credible people na nagta-tarot reading Yes. kasi if you need guidance, ganun talaga eh. Yes. Need mo ng someone credible Mhm. and someone who knows and understands kung ano ba talaga yung ginagawa nila. Mhm. So, Yes. yeah, thank you so And I much just- po. I just want to plug din my TikTok Sure and po. Instagram Yeah. sure. for those na makakapanood and baka maging interesado sila to book for a private reading. So, ang yung ano ko po, yung IG ko, @1_1995x. Yan. @1_1995x. And sa TikTok po, Tarot Witch. Ayun. Pag may lalabas naman agad siya, Tarot Witch. So, ako po yung lalabas doon. Okay po. Ayan, may Ayan. 10,000 followers pa lang naman yung akin. So, ayan, sa mga nandiyan po. Good luck sa inyo, guys. Thank you so Ayun, much. for thank you so having much me. po. Thank you so much, Miss Sana Sheena. nakatulong ako sa Yes po, super super po. daming insights Mhm. today, and it was really fun conversation, Yes. very light, no? Mhm. Thank you. Yung feeling. So if you guys are interested, please do visit Miss Sheena's pages. We'll put them Mhm. up then sa screen Yes. so that people can screenshot and then they can Mhm. also visit whenever they would like. And visit our website, canoncreatives.com, and check out our game and podcast. That's all for Thank today. you. Thank you so much po. Thank you so Miss much. Sheena. Thank you po. Thank you po, guys. and thank you so much sa lahat na nakikinig. Thank you, everyone. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Subaybayan ang next episode. Bye!